Magandang araw! Isa na namang mainit na usapin ang sumiklab sa social media matapos maging viral ang isang vlogger na si Joey Cruz na di umano'y nagsunog o nagpatumba kay Congressman Bienvenido Abante Jr. sa isang public hearing. Sa gitna ng diskusyon, sinubukan ni Kong Abante nagipitin si Joey Cruz gamit ang serye ng mapanghamong tanong. Ngunit sa halip na matalo, mas lalo pang umangat si Joey sa mata ng publiko dahil sa kanyang kalmadong pagsagot, malinaw na mga punto at makatotohanang pahayag. Dahil dito, tila si Congressman Abante pa ang napahiya. Pinuri ng netizen si Joey sa kanyang pagiging totoo, bukas sa pag-amin kapag may hindi siya alam, at sa kanyang patas na paninindigan. Kabaligtaran naman ito ng umano'y asal ni Abante na inilarawan ng ilan bilang isang matandang nagtatantrums na hindi marunong makinig. Uminit lalo ang tensyon matapos tawagin ni Joey si Congressman Abante ng gago, na ayon sa kanya ay hindi personal na atake kundi isang obserbasyon sa naging trabaho ng mambabatas. Iginiit ni Joey na bilang mamamayan may karapatan siyang pumuna kung sa tingin niya ay may pagkukulang ang isang opisyal ng gobyerno. Ayon pa kay Joey, hindi valid ang argumento ni Abante na wala siyang karapatang pumuna dahil hindi siya sumubaybay mula sa simula ng termino nito. Aniya, kahit isang maling desisyon lang ay sapat na upang matawag ang pansin ng publiko. Sa kabila ng mga pahayag ni Joey, iginiit ni Congressman Abante na ang mga sinabi sa kanya ay mapanirang puri, may halong malasya at maaaring ituring na unjust vexation. Sa kabila nito, nilinaw ni Joey na hindi siya hihingi ng paumanhin at handa siyang harapin ang anumang kaso. Lumabas din sa naturang hearing na tila hindi tunay na layunin ng ilang mambabatas na kumuha ng opinyon mula sa mga vloggers kundi upang sila'y ipahiya at patahimikin. Tinuligsa ito ng mga netizens na nagsabing hindi dapat ginagamit ng mga opisyal ang kapangyarihan upang busalan ang mga mamamayan. Sa mas malawak na talakayan, lumutang ang isyu ng freedom of speech at ang mga panukalang batas na maaaring maglimita dito. Ayon sa mga tagapagsalita ng vlogger community, sapat na ang kasalukuyang batas laban sa libelo, paninirang puri at fake news. Wala umanong pangangailangan para sa bagong batas na magpapahigpit sa kalayaan sa pagpapahayag. Sa kabilang panig, iginiit naman ni Kong Abante na may mga legal na hangganan ang freedom of speech at hindi ito dapat abusuhin. Ngunit tinutulan ito ng ilang vlogger na nagsabing kinikilala ng Korte Suprema ang ilang uri ng ekspresyon gaya ng pagmumura bilang bahagi ng protektadong pananalita. Hindi rin nakaligtas sa kritisismo ang mga personalidad na sumusuporta kay Kong. Gas Tambunting, isa sa mga pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ibinunyag ng tagapagsalita ang umano'y mga kontrobersyal na record ng ilang taga-suporta, kabilang sina Joey Marquez, Edziel Cita at Nicolas Enciso. Giit ng mga vlogger, kung hindi kikilos ang taumbayan laban sa ganitong klase ng sistema, baka dumating ang panahon na pati ordinaryong netizens ay matahimik at mawalan ng boses sa social media. Para sa kanila, ang tunay na tanong ay hindi kung nasaktan ba ang isang mambabatas, kundi kung handa ba tayong protektahan ang ating karapatang magsalita, magpahayag at manindigan para sa tama.